salita ng Diyos ay lagi panatilihin natin sa ating bibig, sa ating puso. Huwag lang lagi pinakikita para gawa-gawa lang natin. Diba? Now, ikatlo, ang pangako ay para sa bawat generasyon. The promise is for every generation. It's not only you, it's not only me. No? To each and every one. Bakit? Ano ba sinabi doon? Shall not depart out of your mouth or out of the mouth of your offspring. No? Or out of the mouth of your children offspring. Hindi lang ito pangako sa iyo, sa anak mo, at sa magiging anak mo, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Amen? Napakaganda. Alam niyo, nag-usap kami ng kapatid ko bago siya mga. Kasi yung time na yun, nagiging makakalimutin ako. Naiyak ako noong time na yun, na hindi ko alam na siya yung tumatawag sa akin, yung pala nasa hospital na siya. Mag-2 months na siya sa hospital, ini-ignore ko yung tawag niya, yung chat niya, kasi hindi ko kilala siya. Baka akala ko, pag nasa isip ko, hihingi lang ko ng ganito. Sino bang tao to? Hindi ko naman kilala. Ini-ignore ko. Amen? Alam nyo, noong mga time na yun, nung huling buwan, sa bago pumatay ang aking kapatid, nagtanong na ako sa asawa ko. May tawag sana sa akin tawag eh. Ito, kilala mo ba ito? Sabi, ay, nako. Kapatid mo yan eh. Alam niyo, kapag kakilala ko sa kapatid ko, Vicky, nakalimutan yung Victoria. Kasi kilala ko Victoria, yung si Victoria, naging nanay-nanayan ko. O, hindi pagkatapos, no? Dahil sinabi niya, nasa hospital siya, dali-dali po ako nag-reply sa kanya. No? At nung pag-reply ko sa kanya, nasa hospital siya. At sabi niya, pumunta ka na rito, patawarin mo na ako. So, nakikinig ako sa iyo. Sabi niya, huwag ka na magdagdag sa akin. At nasa Panginoon ako, sabi niya, pinakikinggan ko naman yung ano mo. Huwag ka magtatapos. Sabi, may galing ka ba sa akin? Yun ang sabi niya. Sabi ko, Ate Vicky, hindi ko alam. Pasensya na. Yan ito. Sige, pupunta. Ngayon, hindi. Sabi ko, pupunta ako. Kasi bakit? Dali-dali po kami punta mag-asawa. Alam niyo yung time na yun? Ay, kinabukasan pala. Sabi ko, bukas pala. Pupunta kita. Oo, pagkatapos ka na. Alam niyo po, nung pagpunta namin doon, hindi na siya nagsasalita. Pero nakausap ko siya, ang lakas pa ng boses niya, ang lakas ng pag-confess niya, ang lakas ng pagkilala niya sa Diyos. At talagang hinintay niya ako. At yung pagkakataon na yun, pinataknag po muli ang aking kapatid. Kahit hindi na siya nagkasalita, nakatingin na lang sa akin. Nasa hospital po siya na. At pagtalikod po namin, nung nasa bahay namin, tumawag ang aking bayaw, namatay na po ang aking kapatid. Pakita po natin. Ang sabi ko sa kanya noong mga unang panahon na malakas siya, sabi ko, kilalanin mo ang Diyos mula pa nung una. Ang Diyos ay mapatiguguin. Ang Diyos natin ay siyang gumagawa ng kasapatan at pagliligtas sa atin. Hindi sa kung ano pa man. May kanya-kanya tayong paniniwala.
May kanya-kanya tayong pero ang mainam ay yung kilalanin mo siya sa espiritu ng katotohanan. At humingi ka ng kapatawaran. Lumapit ka sa kanya. Alam niyo po, tagal na noon. Nung pag-conversation namin na yun. Dahil lahat naman ng kapatid ko, sinabihan ko noon. Yung isang lalaki, ang sabi niya sa akin, oh, piloso ko yun eh. Oh, yun ang sinasabi. Sige, para sa'yo lang siguro yan. Ulit-ulitin mo para matutuwa. Sabi ng isa. Yung isa ko namang panganay, pinakapanganay sa amin, tigilan mo ako. Tigilan ko siya. Di ba? At yung bulso ko naman, no? Tsaka na. Yun po yung sagot sa akin yan. Kaya ako hindi nagkulang. Ang aking kapatid naman na bulso ay may itinaas ko sa Panginoon at ito na siya. Palakpakan po natin ang Panginoon.